Ang Marvel movie na ang The Punisher Warzone ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw mga huwan. Ito ay isang crime thriller action film na napalabas noong 2008 at siguradong magugustuhan yung lahat. Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Si Frank Castle o ang The Punisher ay nabalitaan sa TV ang pagpapawalang bisa ng kaso ng mafia mob boss ng New York na si Gaetano Cesar at matapos ang trial ay biglang nabaril ang star witness ng kaso laban sa kanya. Si Castle naman ay habang nasa kanyang hideout ay agad na hinanda ang mga baril niya upang sugudin ang mafia mob boss. Sa sunod na eksena ang pamangkin ni Gaetano na isa ring mob boss na si William Billy the Beaut Rossotti kasama ang kanang kamay niya na si Nicky Donatelli ay pumunta sa mansyon ng tiyuhin niya upang humarap rito. Habang ang mga police detective na sina Saffioti at Martin Soap ay nagmamatsyag sa labas dahil malakas ang kutob nila na magpapakita roon ng The Punisher, binayaran naman ni Cesar si Billy ng malaking halaga dahil sa pagtapos nito sa witness nakaraan. Ngunit labis na nagalit siya na malamang nakipagnegosasyon ang pamangkin sa Russian mob boss na si Christo Bulat dahil plano nitong dalhin sa syudad ang sobrang mapanganib na biological package. Ininsulto pa ni Gaetano si Billy na isang baliw rin katulad ng kapatid nitong si Looney Bin Jim. Sa labis na inis ng lalaki sa tiyuhin ay tila magsasagupaan na ang dalawang grupo pero kalmadong inawat silang lahat ni Nicky at umalis na sila sa opisina niya. Ilang saglit nang nagdaos ng party si Cesar kasama ang iba pang mga mafia mob boss ay nakarating na sa mansyon si Punisher at magaling na tinapos niya ang bantay sa harap. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw sa party at isa-isang pinabagsak ng napakabilis ang lahat ng mga mafia mob boss sa party pati na si Gaetano Cesar at ang mga tauhan nito roon. Nang sumugod sa silid ang napakaraming mga mafia mobsters ay magaling na pinagbabaril ni Castle ang mga ito habang nakakapit ang mga paa niya sa chandelier ng mansyon ni Gaetano. Kalaunan pagbabarito ng bida ay agad na tinapos niya ang lahat ng mga kalaban na pilit na bumabangon pa rin at umaatake sa kanya habang sina Billy sa taas ay nagmadaling umalis ng mansyon. Ilang saglit paglabas ni Castle roon ay mabilis na tinutukan siya ng baril ni Saffioti pero nang nalaman niyang siya ang The Punisher ay binigay niya sa kanya ang susi ng kotse niya upang habulin sina Billy. Maya-maya ay nakarating sina Billy sa kanyang glass recycling factory kung nasaan ang hideout nila at nalaman niya kay Nicky na pinahiram nito ang malaking parte ng pera niya pero mababalik naman raw niya ito bukas. Ang free flow gang naman na pinamumunuan ni Magenti ay pumunta sa hideout ni Billy at inatasan sila ng mob boss na magpadala ng mga droga sa kliyente niya. Samantala ang Punisher ay nakarating na rin sa recycling factory ni Rossotti at magaling na nagpatumba siya ng dalawang mobsters sa harap. Kalaunan ay biglang nabaril niya si Nicky nang nakita niya ito sa daan at ang mag-amang tauhan naman ni Billy na sina Pitsy at Ink ay narinig ang malakas na kalabog sa di kalayuan. Nang sumugod ang mga ito kay Punisher ay malakas na nasipa niya si Pitsy at binaril niya si Billy ngunit aksidenteng nahulog ang mob boss sa kanilang glass crashing machine. Agad na inactivate ng bida ang makina upang paikutin dito ang mga basag na bote na kasama si Billy, ngunit biglang inatake siya ng napakaraming mga mafia mobsters sa paligid pati na ng binatilyong si Ink. Matapang na nakipagbarilan si Castle sa mga ito pero hindi nagtagal ay naubusan siya ng bala at biglang sumugod ang mga FBI agent sa factory. Ang bida ay kumuha ng baril sa katawan ni Nicky subalit napansin niyang FBI agent pala ang lalaki dahil sa recording wire nito sa katawan. Pagkatapos ay nagmadaling tumakas siya sa factory habang ang mga mobsters ay nadakip ng mga FBI at nakuha nila si Billy sa machine na buhay pa ngunit labis na nawasak ang mukha niya. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay pumunta si Castle sa kalapit na subway station at dumaan sa gilid ng riles kung nasaan ang sekretong hideout niya. Sa sunod na araw ay malungkot na nilibing si Nicky ng asawa't anak niyang sina Angela at Grace kasama ang mga kaibigan at kamag-anak nila. Ang nakaraang partner naman ni Nicky na si FBI agent Paul Bodzianski ay nangako sa mag-ina na dadakpin niya ang pumatay sa partner niya. Kalaunan ay pinaliwanag sa kanya ni FBI agent Miller na siya ang nag-assign kay Nicky upang mag-undercover kina Billy subalit hindi niya akalain ang bigla ang pagtugis ng Punisher sa grupo ng mga ito. Ilang saglit ay pumunta rin si Castle sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng yumaong asawa at dalawang anak niya at biglang naalala ng bida ang masalimuot na sinapit ng mga ito noon. Maya-maya ay pumunta si Agent Bodzianski sa presinto ng NYPD at pinaliwanag niya kay Police Captain Ross na pinapunta raw siya roon ng opisina nila upang tumulong sa mga kapulisan na madakip si Frank Castle.
Pero sina Saffioti at Ross ay inatasan si Budiansky na sumali sa Punisher Task Force nila at pinapunta siya sa basement kung nasaan ang opisina ni Detective Martin Soap. Pinaliwanag ni Soap sa kanya na sa loob ng 5 taon ay doon niya tinatabi ang lahat ng case files ng mga napatay ni Punisher. 6 na taon nang nakakalipas si Castle ay isang Special Forces instructor at may simpleng pamumuhay kasama ang pamilya nito. Isang araw ay nilabas niya ang kanyang pamilya upang mag-picnic subalit sa kasamaang palad ay bigla silang inatake ng mga mobsters at si Castle lang ang nakasurvive. Simula noon ay nagpasya siyang maging ang The Punisher at isa-isa niyang tinugis ang mga crime family ng New York. Sa kasalukuyan na yon sina Billy na agad na nakalaya sa FBI ay pumunta sa opisina ng doktor na gumamot sa mukha niya upang ipatanggal dito ang benda niya sa ulo. Ngunit labis na nadismaya ang mob boss sa bago niyang itsura at galit na tinapos niya ang doktor. Pagsakay ni Billy sa kotse kasama sina Pitsy at Ink ay naisipan niya na tawagin ang sarili na si Jigsaw at napagplanuhan niyang kunin ang pera niya sa naiwang pamilya ni Nikki bago nila tapusin si Frank Castle. Sa sunod na eksena ay pinuntahan si Frank ng kaibigan niyang si Micro sa hideout niya at binigyan siya nito ng mga bagong baril. Pero sinabi niya sa kaibigan na napagdesisyonan na niyang ihinto na ang pagtugi sa mga mobsters ng New York dahil sa aksidenteng pagpatay niya kay Nikki. Kinabukasan sa Kentworth Asylum, pinuntahan ni Billy sa pasilidad ang kapatid niyang si James o si Looney Bin Jim. Pagtanggal nila ng gapos sa lalaki ay galit na nilamon nito ang mga laman loob ng matabang staff ng asylum na ang madalas na nangaalipusta sa kanya roon. Pagsapit ng gabi ay pumunta si Castle sa bahay ni Nikki at nakita niya sa harap ang batang si Grace ngunit agad na tinutukan siya ng baril ni Angela. Malungkot na pinaliwanag ng bida na napunta siya roon upang ibigay ang pera na yun bilang suporta sa pagpapalaki sa bata, subalit galit na tumanggi ang babae. Si Frank naman ay tinutok pa ang baril ni Angela sa puso niya upang mapatay siya nito pero biglang pinigilan siya ni Grace at pumasok na sila sa loob ng bahay nila. Samantala sina Jigsaw ay pumasok sa isang napakataas na gusali upang doon makipagkita sa grupo ng Russian mob boss na si Chris Bulat. Pinaliwanag ng mob boss sa kanila na hawak niya ang mga empleyado ng customs ng New York at siya lang ang pag-asa ni Cristo upang legal na mabagsak nila sa syudad ang kanilang biological package at ma-deliver ito sa mga Arabong teroristang kliyente nila. Nang inis na tumanggi ang isang Russian na makipagtransaksyon kina Jigsaw ay mabilis na sinaksak siya ng lalaki sa leeg at nagkatutukan silang lahat ng mga baril. Si Cristo naman ay napilitang sumang-ayon kay Jigsaw na babayaran niya sila ng 20 milyon kapag nabagsak na nila sa customs ang package sa loob ng 3 araw. Sa sunod na araw ay pumunta si Castle sa bahay ni Micro at nakaharap niya roon ang kaibigan nito na si Carlos Cruz. Makikitang kasama ng lalaki sa bahay ang disabled na ina niya ngunit si Frank ay napunta lang raw roon upang sabihan ang kaibigan na aalis na siya ng syudad at hindi na babalik. Subalit pinaliwanag sa kanya ni Micro na malamang ay planong tapusin ni Jigsaw sina Angela upang makapaghiganti at kailangang maligtas niya sila mula sa mga ito. Ang bida naman ay napilitang sumang-ayon kay Micro at sinabing yun na ang huling misyon niya. Kinagabihan ay mula sa mga nakalap na impormasyon ni Carlos ay sinabi niya kay Frank ang lokasyon ng Free Flow Gang. Samantala sina Soap at Budiansky ay naisipan na makinig sa radyo nila at nagbaka sakaling makasagap sila ng report na involve ang Punisher. Sa kasalukuyan na yun si Magenti at ang mga kasamahan niya ay masayang umakyat sa isang gusali matapos na makapagnakaw sa kalapit na convenience store. Pero si Punisher ay biglang pinasabugan ng bazooka ang isa sa kanila at mabilis na binaril sa ulo ang isa pa. Pagkatapos ay binaril niya si Magenti sa mga hita at tinanong ito kung anong nalalaman kay Jigsaw. Agad na inamin ng lalaki na planong pumunta ngayon ng mob boss sa bahay ni Nikki upang makuha roon ng mga pera niya. Kalaunan ay malakas na hinulog ni Castle si Magenti sa isang bakal na fence na nagkataon na nakita ni Budiansky sa daan. Nang nagmadaling tumakbo ang bida ay mabilis na nahabol siya ni Agent Budiansky at hinarang siya nito. Agad na kinalaban ng Punisher ang lalaki at gamit ang pambihirang galing na combat skill niya ay kalaunan ay nagawa niya itong mapabagsak ng walang kahirap-hirap. Ngunit mabilis na nagapos ni Budiansky ang kamay niya sa kamay nito at sinabi niya sa lalaki na papunta na ngayon si Jigsaw sa bahay ni Angela kaya't agad na sumakay sila ng kotse upang puntahan ang babae. Sa kasalukuyan na yun ang grupo ng mob boss ay natunto na ang bahay ni Angela at kasama sina Looney Bin Jim ay agad na pinasok ng mga kalaban ang tahanan nila. Nang nalaman ni Jigsaw na hindi alam ng babae kung nasaan ang pera nila ay hinalughog ng magkapatid ang buong bahay upang hanapin ito roon at kalaunan ay may pumuntang mga pulis sa lugar dahil sa noise complaint ng mga kapitbahay. Subalit nang pinapasok ni Looney Bin Jim ang 2 pulis ay walang awa nilang pinagtulungang tapusin ni Ink ang mga ito. Maya-maya ay tinuro ni Angela kina Billy ang safety deposit box ni Nikki sa silid nila at pati ang code nito pero pagbukas ng mob boss sa kaha ay wala roon ang pera niya.
Samantala sina Budiansky ay nakarating na sa tapat ng bahay nina Angela at nagmadali siyang pumasok roon ng mag-isa, ngunit mabilis na binantaan siya nina Pitsy na tatapusin ang mag-ina kaya't napilitan siyang magpabihag rin sa mga kalaban. Pero si Castle ay pinilit si Detective Soap na kalagan siya at pagpasok niya sa bahay ay agad na tinapos niya ang binata at si Budiansky ay inagawan ng baril si Pitsy. Pagkatapos ay tinapos rin ng bida ang lalaki gamit ang shotgun niya at nang biglang pinagbabaril si Budiansky nina Jigsaw ay lumabas na si Castle ng bahay kasama sina Grace. Pero agad na sumuko ang mga kalaban sa FBI agent nang naubusan ng bala ang mga ito at nagtagumpay na nadakip na sila ng mga kapulisan ng New York. Samantala ang Punisher ay dinala sina Angela sa hideout niya at doon muna sila pinatuloy. Sa sunod na araw ang FBI agent na si Miller ay hinarap ang Russotti brothers sa interrogation room ng NYPD precinct. Pinaliwanag sa kanya ni Jigsaw na makikipag-deal siya kay Christo mamayang gabi at masasabi niya kay Miller kung saan at anong oras ito magaganap kung bibigay niya sa kanila ang pera ng negosasyon at ang immunity nila sa batas. Kundi ay wawasaki ng biological package ni na Christo ang kalahati ng New York. Kinagabihan sa glass recycling factory, nang natanggap ni na Jigsaw sa customs ang biological package ni na Christo ay agad na binigay nila ito sa Russian mob boss upang bayaran sila nito ng 20 milyon, ngunit biglang pinasugod roon ni Jigsaw ang napakaraming FBI agent at dinakip ng mga ito ang grupo ni na Christo. Pagkatapos ay binigay ni Miller sa magkapatid ang file ni Micro. Sa sunod na araw ay agad na dinukot ni na Jigsaw si Micro mula sa bahay nito at nalaman pa nila sa lalaki ang lokasyon ng hideout ni Castle. Maya-maya ang bida ay iniwan sina Angela kay Carlos upang puntahan si Micro, ngunit ilang saglit lang pagpunta niya sa bahay ng kaibigan ay nakita niyang walang awang tinapos ng mga kalaban ng ina nito at wala roon si Micro. Sa sunod na eksena ay nakipagkaibigan si Carlos kay Grace, subalit biglang binato siya ni Looney Bin Jim sa ulo at walang awang pinagtataga ng kalaban hanggang sa hindi na siya makakilos. Pagkatapos ay binihag ng Russotti brothers ang mag-ina at dinala sila sa isang abandonadong hotel. Hindi nagtagal pagbalik ng bida sa kanyang hideout ay nakita niya sa tabi si Carlos na sugatan at nag-aagaw buhay. Nag-iwan rito ng mensahe sina Jigsaw para sa kanya na magkita sila sa Broad Street Hotel bukas kapalit ng buhay ni na Angela at kalaunan ay napagdesisyonan ni Castle na tapusin na ang paghihirap ni Carlos. Sa kasalukuyan na iyon ng Russotti brothers ay pinuntahan ng lahat ng nightclub ng syudad kung saan umiinom ng alak ang iba't ibang grupo ng mga mobsters. Hinikayat sila ni Jigsaw na sama-sama nilang tapusin ang Punisher at babayaran niya sila ng sapat na halaga. Susuplayan pa niya sila ng maraming sandata at masayang sinang-ayunan siya ng mga mobsters sa club. Maya-maya ay nakipagkita ang bida kay Budiansky sa isang simbahan at sinabi niya sa lalaki na sina Angela ay bihag ni na Jigsaw sa Broad Street Hotel at siya mismo ang nais nito kapalit ng buhay nila. Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Budiansky na tulungan siyang maligtas ang mag-ina bilang kaibigan at hindi bilang isang FBI agent. Kinaumagahan sa abandonadong hotel ay hinanda na ng napakaraming tauhan ng Russotti brothers ang mga sandata at mga explosives nila habang ang magkapatid ay nasa tuktok ng gusali na bihag sina Angela. Samantala kasama si Detective Soap ay pumunta sina Agent Budiansky sa kalapit na Russian Community Building at hinarap roon ang ama ni Christo na isa ring Russian mob boss na si Tiberio Bulat. Sinabi ng lalaki sa ama ang lokasyon ni na Jigsaw upang mapaghiganti niya si Christo dahil sa pagpapakulong nito ng habang buhay sa anak niya. Pagsapit ng gabi kasama ang lahat ng tauhan ni Tiberio ay pumunta sila sa Broad Street Hotel at nagpanggap na aanib kina Jigsaw upang makapasok sa loob. Nang nasa loob na sina Tiberio ay agad na nakipagbarilan silang lahat sa mga mobsters roon at dito na nagsimula ang matinding gera ng dalawang kampo. Si Punisher naman ay naisipang hindi na patulungin si Budiansky at malakas na hinampas niya ito ng baril sa ulo. Habang patuloy na nagpapalitan ng putok ang dalawang grupo ng mga mobsters sa loob ay pumasok si Castle sa mas mataas na palapag ng abandonadong hotel at gamit ang kanyang M16 rifle ay magaling na pinatumba niya ang napakaraming mga tauhan ni Jigsaw na makasalubong niya sa daan. Patuloy na nakipagbarilan ang bida sa mga mobsters na umaatake sa kanya sa buong paligid at nagagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga ito ng walang kahirap-hirap. Kalaunan ay malakas na pinasabugan niya ng grenade launcher ang grupo ng mga kalaban na nagtatago sa kalapit na silid. Hindi naman sumuko si Castle na makipagbakbakan sa mga nagkalat na tauhan ni Jigsaw sa buong gusali upang tapusin ang mga ito hanggang sa hindi nagtagal ay biglang inatake siya ni Looney Bin Jim. Dahil sa sobrang bilis kumilos nito ay nahirapan ng bida na kalabanin ng lalaki hanggang sa malakas na nahagis niya siya sa palikuran ng gusali. Ngunit patuloy na inatake pa rin roon si Punisher ni Looney Bin Jim ng napakabilis at tila nakakalamang ito sa pagtutuos nilang dalawa.
Kalaunan ng kinagat siya ng kalaban sa leeg ay malakas na nahagis niya ito sa kalapit na pader at galit na pinaghahampas pa niya ang lalaki sa mga pader ng maraming beses. Agad na tumakbo naman si Looney Bin Jim sa silid kung saan nilabihag sina Angela at kasama si Jigsaw ay binantaan nila si Castle na tatapusin ng mag-ina pati na si Micro. Dahil dito ay napilitan ng Punisher na sundin si Jigsaw na ibaba ang kanyang baril at gamit ito ay tuwang-tuwa na pinagbabaril siya ng kalaban sa bulletproof vest niya. Nang napansin ni Jigsaw na nag-iisa na lang ang bala sa baril ay binalik niya ito kay Castle at pinapili siya kung sino kina Angela at Micro ang babarilin niya at papalayain ng mob boss ang isa sa kanila. Pero ang bida ay naisipang barilin si Jim ngunit si Jigsaw ay binaril si Micro at mabilis na inatake niya ang kalaban. Binigay ng Punisher ang buong lakas niya upang bugbugin ng walang humpay ang mafia mob boss nang may matinding galit dahil sa pagtapos nito sa mabuting kaibigan niya. Pero kahit papilitin ni Jigsaw na kalabanin si Castle ay magaling na nabubugbog pa rin siya ng Punisher. Pagkatapos ay sinaksak ng bida ang kalaban ng bakal na tubo at sinunog siya sa kalapit na bonfire ng silid upang tuluyang tapusin. Kalaunan ay tinanggalan ni Castle ng gapos sina Angela at paglabas nila ng gusali ay nagpaalam na siya sa mag-ina pati na kay Agent Budiansky. Ilang saglit ay inaya ni Detective Soap si Castle na uminom sa kalapit na bar pero agad na iniwanan siya nito sa daan. Nang biglang may nang hold up sa lalaki ay binalikan siya ng bida at agad na binaril niya ang holdupper. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.